Welcome back sa Tech Shorts, kung saan tutulungan namin kayong mas simplify ang mga complex na ideya. Sa video ngayon, sasagutin natin ang tanong kung ano-ano nga ba ang need ma-consider bago tumawag o mag-set ng isang meeting, at pag-uusapan natin ang 6 na bagay na dapat tandaan kung sakaling kailanganin man ito. Bago ang lahat, kailangan munang malaman kung pwede bang pag-usapan na lang by email ang issue. Tandaan na madaming oras ang gagamitin sa isang meeting lalo na kung madami ang dadalo dito. Madaming pagkakataon kung saan pwedeng pag-usapan sa telepono or di kaya ay sa email ang mga technical na bagay. Hanggat maaari, gawing last option ng pag-set ng meeting kapag may kailangang ayusin or pag-usapan na issue or pag may planning. Kung na-consider na ang lahat ng options at kailangan talaga mag-set ng meeting para pag-usapan ang issue, ay kailangan tandaan ang mga sumusunod. Purpose at agenda. Mahalagang nakalatag ang paksa o topic ng meeting para sa lahat ng dadalo dito. Kailangan naka-outline ng maayos ang agenda para makapaghanda ang lahat ng a-attend. Mahirap kumbinsihin ang mga tao na dumalo sa meeting na hindi malinaw ang paksa dahil maaari nilang isipin na waste of time lang ito at mas marami silang kailangang gawin na importante. Mga participants ng meeting. Mahalagang malaman pa lang sa umpisa kung sino-sino nga ba ang kailangan umattend sa meeting. Madalas, humahaba ang meeting dahil sa maraming input o tanong mula sa mga taong wala namang direktang kinalaman sa topic. Nangyayari ito dahil nais din nilang maintindihan ang paksa kaya humahaba ang diskusyon para lang mapunta sa same level of understanding ang lahat. Pag-set ng schedule. Maaaring manggagaling pa sa ibang lugar ang mga participants or may prior appointment sila, kaya mahalagang mapadala ng maaga ang meeting invite. Magandang ma-set ng 1 week bago ang meeting para makapaghanda ang lahat ng dadalo. May mga pagkakataon na kailangan ding mag-meet within the day, ugaliin na ma-set ito 1 oras bago ang meeting. Tandaan na magiging sayang lang sa oras ang meeting kung hindi lahat ng naimbitahang participants ay makakadalo at hindi naman handa ang lahat ng nakadalo sa meeting. Materials and tools. Bago ang meeting, kailangang naipadala na ang lahat ng resources or pre-reading materials sa mga dadalo. Kung kailangan magpa-reserve ng meeting room at projector ay dapat maasikaso agad ito. Dapat malinaw sa mga dadalo kung ano ang expectation sa kanila upang hindi sila magulat sa mga lalabas na tanong sa meeting. Meeting etiquette. Mahalagang ma-establish ang house rules ng meeting bago ito mag-umpisa. Mga bagay tulad ng pag-mute ng cellphone, pag-mute ng mic pag di nagsasalita, o pag-park ng tanong habang hindi pa tapos ang nagpe-present ay halimbawa sa mga ito. Mas madaling makakapag-focus ang meeting participants kung ang lahat ay marunong magpakita ng respeto sa lahat ng meeting attendees. Pagbigay ng feedback at meeting minutes. Pahalagahan ang ibinigay na oras ng lahat ng meeting participants. Dapat ay may naka-assign na minutes taker o di kaya ay ma-record ang session para madaling mabalikan ng lahat ang napag-usapan. Magbigay ng room for feedback kung saan ma-check kung natalakay nga ba ng maayos ang lahat ng nakalagay sa meeting agenda. Huwag kalimutan ipadala ang clean version ng minutes sa loob ng 1 araw matapos ang sinagawang meeting upang madaling maalala ng mga participants kung may dapat bang baguhin or ayusin dito. Tandaan ang mga bagay na napag-usapan natin dito kung nagpaplano tayong mag-set ng meeting. Higit nating mapapataas ang success at productivity ng lahat at maiiwasan nating pumunta sa problemang kung saan ay paulit-ulit na nagseset ng meeting na wala namang pinupuntahan ang usapan. Maraming salamat sa panunood. If nag-enjoy kayo, at nais nyong matuto pa, huwag nyong kalimutang mag-like and subscribe sa channel.